Hi, Miss MGO. Ang kwento pong ito ay true horror story. Ang pamagat po ay tinulak nila siya. Pagkatapos ng pananghalian, ang kanyang guro ay sinabing ang kanilang eskwelahan ay may gagawing fire drill. Noong tumunog yung alarm, si Carmen at ang ibang estudyante ay pumunta na sa labas. Nung tinawag nun sila ng guro, ang 5 babaeng gangster nagplanong ito ang pinakamagandang oras para saktan si Carmen sa harap ng buong eskwelahan habang ginagawa ang fire drill. Pumunta sila kung saan nandun si Carmen na nakatayo malapit sa malalim na imburnal at sinimulang takutin ang nakakaawang babae at kinuhanan ang kanyang muka at ipinunta sa nakabukas na butas. Tinulak nila siya at nauna ang kanyang ulo pababa sa butas. Nung nakita nila ang babaeng nalaglag, nagsimula ang mga babaeng nagsaya at tinawag ang pangalan ni Carmen at sinabing, "Nahulog siya sa imburnal." Lahat ng mga estudyante ay nagsitawa. Pero nung tinignan ng guro sa loob ng butas, nakita nila yung katawan ni Carmen na nakahandusay. Pinatigil nila ang mga nagsisitawa nung nakita ng guro na duguan ang kanyang ulo at mukha. Hindi siya gumagalaw. Walang magawa ang kanilang guro. Patay na si Carmen at nung dumating ang pulis at kinuha si Carmen sa ibaba, nakita nila na bali ang kanyang leeg. Ang kanyang muka ay hindi na nakita dahil sa pagkalaglag niya sa hagdan at naitama ang kanyang mukha sa baba. Kinuha ng pulis ang katawan ni Carmen. Tinanong ng pulis ang nangyari sa kanyang mga kaklase. Ang 5 babae ay nagsinungaling sa pulis. Sinabing nakita nila si Carmen na nahulog sa ibaba ng imburnal. Naniwala ang mga pulis at sinabi ng mga babae at sinabing aksidente ang nangyari kay Carmen kaya naisara ang kanyang kaso. Ang akala ng lahat ay doon na lamang nagtatapos ang kaso ni Carmen, pero mali sila. Ilang buwan ang nakaraan, nagsimula ng makakuha ng nakakapagtakang emails ang kaklase ni Carmen. Pinamagatan ang email ng tinulak nila siya. Sinasabi doon na hindi nahulog si Carmen sa ilalim ng imburnal. Sinabing itinulak siya. Winawarningan din ang mga taong may sala sa pagkamatay ni Carmen. At sinabing umamin na sila sa kanilang kasalanan. Kung hindi pa nila gagawin, makakaranas sila ng mga matitinding pangyayari sa buhay nila. Maraming tao ang hindi naniwala at mga nagtiwala sa email. Sa nakaraang araw, isa sa babaeng tumi Carmen na kasalukuyang naliligo nung nakarinig siya na may tumatawa na para bang nanggagaling ito sa butas na daluyan ng tubig mula sa kanilang banyo. Nagsimulang natakot ang babae at tumakbo papalayo sa banyo. Noong gabing iyon, kinausap ng babae ang kanyang mama para mag-good night. Makalipas ang 5 oras, nagising ang kanyang nanay sa kaligitnaan ng gabi dahil nakarinig siya ng malakas na boses palabas ng kanilang bahay. Tumakbo siya papunta sa kwarto ng kanyang anak at wala siyang nakita. Wala na yung babae. Tinawagan ng kanyang nanay ang mga pulis. Agad nilang inimbestigahan ang pangyayari. Eventually, nadiskubre nila ang nakakatakot na pangyayari sa babae. Ang kanyang katawan ay natagpuan nilang nakahandusay sa imburnal na natiklupan ng nakakainsumpong bagay. Ang kanyang leeg ay nabali at ang kanyang mukha ay nawala.
Ang mga babaeng nagtulak kay Carmen ay isa-isang namatay kagaya ng pangyayaring namatay si Carmen. Namatay silang lahat na eksaktong ganun din ang nangyari at pareho ang pwesto. Sa bukas na imbornal na siyang kinamatay ni Carmen, pero hindi dito natatapos ang pagkamatay. Marami ring kaklase nung si Carmen ang natagpo ang patay. Thank you for listening. Don't forget to like, share, comment, and subscribe our YouTube channel and visit our FB page.